May nagtanong sa akin, "Hello sir, nakasubaybay po ako sa mga videos mo dahil isa din akong biktima sa OLA harassment. Sir, ang dami ko na pong nautangang OLA, kakatapal-tapal. At nung November 4 lang, nag-stop na ako sa pagbabayad dahil wala naman na talaga ako. Halos lahat ng OLA kong inutangan ay overdue na. Tapos ngayon, ang dami na nilang panghaharas, pananakot, at tumatawag na sila sa contact reference at sa contact list ko. Sobrang na-depress na po talaga ako. Ni isa wala na akong nabayaran. Sir, any tips naman po paano i-handle ang situation ko? Kasi naisip ko na lang na gusto ko nang mag-suicide dahil dito. Ito ho ang gawin ninyo, no? Pakalmahin nyo po ang inyong sarili muna. Okay? Maghanap po kayo ng kaibigan o kamag-anak na makakausap. Ano po? At sabihin nyo sa kanila kung ano ho inyong nararamdaman. No? Sabihin nyo sa kanila kung ano nangyayari sa inyong buhay. Kasi importante ho na mailabas nyo yan. Ano po? Tapos po, burahin nyo po lahat ng online lending apps na inyong dinownload sa inyong telepono. Pero bago nyo po gawin yun, no? Ilista nyo ho muna lahat. No? Lahat ng online lending apps na nahiraman ninyo. Pangalan, magkano yung na-approve sa inyo, magkano yung natanggap ninyo, at magkano yung amount finance. Okay, nababayaran ninyo. Amount finance po, ito po yung approve plus yung interest. Okay po. Ngayon, kunin din nyo po muna yung email address po ng mga online lending apps na yun. Okay? Tsaka nyo burahin. I-uninstall nyo po yan sa telepono nyo. Susunod po gagawin ninyo is tawagan nyo po lahat yung mga nasa contact list ninyo na na-hack or nakuha ng mga online lending apps na yan. Kayo na po mismo ang magsabi sa kanila kaysa manggaling pa, no, sa mga OLA. Mas mainam na po sa inyo nang galing kaysa po sa mga OLA na yan, no. So sabihin nyo po yung totoo na kayo po yung nangailangan ng pera, so nanghiram ho kayo sa mga online lending apps, hinak naman po ang inyong contacts, no. Baka po sila ay matawagan or ma-message, ano po, no. Sabihin nyo po yung totoo. Tapos ang susunod nyo pong gagawin is lahat po ng ebidensya ng panghaharas sa inyo ay i-screenshot po ninyo. Yung SMS, email, kung meron po sa social media, screenshot nyo po lahat yan. Okay? Ebidensya po yan eh. Tapos yung susunod nyo pong gagawin is, diba pinakuha ko yung email address ng mga OLA? Ganito po gawin nyo. I-email nyo po sila. Okay? Sabihin nyo po sa kanila na I'm very much willing to pay. Meron ba kayong payment option na maibibigay sa akin? Ngayon po, i-screenshot nyo rin ho yun. Ano po? Screenshot nyo siya. Kasi ang purpose nun is, at least gumawa kayo ng hakbang, no? Para inform yung mga OLA na kayo very much willing to pay. Nanghihingi kayo ngayon ng payment option. Okay? Kaya ko pina-screenshot sa inyo kasi eto. Pumunta po kayo, no, sa www.sec.gov.ph. I-download nyo po yung kanilang complaint form. Tapos, sagutan nyo lang po siya. Pagkatapos po nun, no, i-attach nyo po lahat nung sinabi ko sa inyong mga proof ninyo, yung SMS, email, no, kung meron po sa social media, at yun pong in-email nyo dun sa mga OLA. Ngayon, ipasa nyo na po sa SEC via email. Ang email po nila is cgfd_md@sec.gov.ph. Yan po yung kanilang email address. So, i-email nyo po sa kanila at isisi nyo po yung online lending app. Okay? Ang gagawin nyo po na complain is paisa-isa. Kada isang kumpanya, isa. Kada isang kumpanya, isa. Ngayon, ang gagawin po ni SEC is kukontakin po nila yan, bibigyan nila ng pagkakataon na sagutin yan. And definitely, hindi nila masasagot yan. So ngayon, gagawa ng aksyon ni SEC. Okay. Ngayon, ang kailangan nyo lang pong gawin is, i-relax nyo lang ho sarili nyo, huwag nyo ho siyang isipin. Kaya nga ho, pinabura ko sa inyo yung mga mga loan apps na nahiraman ninyo kasi para hindi pag nagbukas kayo ng cellphone hindi niyo siya nakikita.
hindi nyo siya maaalala, hindi kayo madidepress ngayon. Di po ba? Kasi po, kaya ako ho na kayang sabihin yan is, hindi lang ho porkit collector ako, no? Kasi mayroon pong isang malapit sa aking buhay na nakaranas din yan, na-depress siya. Hindi ko alam na, wala siya sinasabihan sa mga kaibigan niya. Ah, nung malaman ko, medyo, syempre, nung una, nainis ako kasi kolektor ako, di mo ko sinabihan na sana natulungan kita, di ba? So, anyways, ang ginawa namin, pinagtulungan namin, at yun yung ginawa namin. And then, dahil nga po sa kolektor ako, no, sinabi ko sa kanya, kailangan bayaran. So, ginawa is, isa-isa pong binayaran yun. Inipon po muna, kaya sinabi ko sa inyo, ilista nyo isa-isa eh. Diba? Isa-isa nyo yung bayaran. Mag-ipon ho kayo. Pag nabuo nyo yung pera, bayaran nyo. Tabi nyo yung proof of payment. Isa ulit, hindi nyo kailangan nung bayaran sabay-sabayan. Ang importante po na bayaran ninyo. Okay? Tsaka gumawa naman ho kayo ng paraan eh. Diba pinag-email ko kayo dun sa online lending apps? So meaning to say that you're very much willing to pay. It's just that wala pa kayong pera ngayon. Diba? Ngayon, ipunin nyo. Pagka naipon nyo, bayaran nyo. Bakit ko sinasabi to? Hindi lang ho ako eh. Hindi lang naman ho kasi porket collector ako kaya ako sinasabi to eh. Kaya ako po sinasabi ito is even no si SEC sinabi yan na wala silang kapangyarihan or kakayanan na ma-revoke yung loan contract na meron kayo sa mga OLA na yan. So, kailangan nyo po talaga siyang bayaran. Kaya po ako nga, lagi kong sinasabi, ipunin yung pera, pag nakumpleto, bayaran po ng buo, itabi yung proof of payment. And that's it. Ano po? I hope po nasagot ko po yung inyong tanong at kahit papano po naibsan ko ang inyong nararamdamang depression. Ano po? Ang abiso ko po sa inyo is maghanap po kayo ng makakausap at magdasal po kayo, magsimba po kayo. Dagan po natin ng dasal. Have faith with God po at matatapos po yan. Yun po ang napaka-importante po sa lahat. Ano po? Kunin ko na rin po itong oportunidad na to para po magpasalamat po sa inyong walang sawang suporta no, sa pagtangkilik po ng aking mga videos. No. Sana ipatuloy nyo pong suportahan ng aking channel. No. At matulungan nyo rin po sana ako na ma-reach pa yung iba po nating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. No, sa larangan po ng paniningil at sa larangan po ng utang. Sa pamamagitan po ng pag-share, pag-like at pag-comment po sa aking mga videos. Kung meron ho kayong panahon, pakibisita na rin po yung aking YouTube channel, Facebook page at saka TikTok account. Hanggang sa muli, yun lang.